ng pagtutuwid ng ating Panginoong Diyos. Para ang mga buhay po ninyo ay lalo pong sumagana, lalong gumanda, at lalo pong umunlad ang pamumuhay niyo po dito sa mundo. Dahil ang gusto po ng ating Ama, ang inyong pong mga landasin ay maging matuwid sa kanyang Panginoon. Kung bakit po inilalahad po ito, aral at turo po ito. Ayaw niya na makakita po siya ng mga anak na matitigas ng ulo. Kayo po bang mga magulang, matutuwa po ba kayo pag ang inyong anak ay matigas ng ulo? Matutuwa po ba kayo pag meron kayong anak na hindi nakikinig po sa inyo? Matutuwa po ba kayo, kayong mga magulang, kung meron po kayong mga anak na nakitang sila po'y naninigarilyo, nagiinom ng alak, at nagsusugal at nagbibisyo? Wala po, di ba? Ganon din po ang ating Diyos. Ayaw niya na makita yung kanyang mga pinilit, inirang at mga anak na napapariwara at naroon sa kasalanan. Gusto niya ang kanyang mga anak ay makinig sa kanyang mga payo at matuto sa panuntunan ng kanyang salita. Kaya ito pong revelation ay magre-resulta po ito ng mabuting pamumuhay po ninyo. And number 7, bakit tinutuwid ng Panginoong Diyos ang kanyang mga anak? Para magresulta ng pag-amin at naroon yung pagsisisi. Sabi dito sa 2 Corinto chapter 7 verse 10, sapagkat ang kalumbayang ayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan. Di ba? Ganun din po yung mga anak. Amen. Sabi ko, di ba? Ganun din po yung mga anak. Pag sila'y umamin sa kanilang mga pagkakamali, sa kanilang mga magulang, ano po yung ginagawa ng magulang? Agad silang inaalo at pinapatawad. Ganun din po yung nangyari po dito sa kwento doon sa mag-ama. Yung sa alibugang anak. Yung alibugang anak po ay hiningi niya po yung kanyang mana sa kanyang ama. At nang ibinigay ng ama yung mana ng anak na ito ay yung anak po ay umalis sa piling ng kanyang ama at pumunta sa ibang bayan, sa ibang lugar. At mababasa niyo po ito sa Lucas chapter 15 verse 14 hanggang 24. At ano po yung ginawa po ng anak? Nung nakuha niya na po yung mana po niya, pumunta nga po sa ibang lugar. At inubos po yung mana po niya sa pamamagitan ng pag-inom ng alak, pagsusugal, paninigarilyo, at mga bisyo. At nung naroon na po siya sa buhay na ganoon, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng kahirapan o tagutom doon sa bayan na kanyang pinuntahan. Kaya huli na nung dumating yung tagutom sa bayan na yun, huli na dahil naubos niya na. Naubos niya na ang lahat ng kanyang mana na ibinigay ng kanyang ama. At dahil nga po sa kalagayan na yun, dahil naubos na, wala na nga po siyang perang hawak, ng 5, at siya magugutom, ano pong ginawa ng anak na ito? Siya po ay nagtrabaho doon sa babuyan. At nung naroon na po siya sa babuyan, nakaranas po siya ng gutom kahit meron na po siyang trabaho. At naranasan niya yung gutom at nakita niya yung mga baboy na inaalagaan niya na buti pa itong mga baboy na ito ay may sapat na pagkain at hindi nagugutom samantalang sabi niya sa sarili, samantalang ako ay nagugutom. At nung napag-isip-isip po niya, ano po yung ginawa po ng anak pong ito? Nag-desisyon po siya. Ano po yung ginawa niya pong desisyon? Sabi niya, napupunta siya sa ama niya ulit at hihingi ng tawad. At lahat ng mga pagkakamali na nagawa po niya ay aaminin niya. Dahil alam niya, ang kanyang ama ay maawain at mahabain.
At sa ganun nga pong kalagayan, sa pag-iisip po na yun, nagpasya po siya agad. Agad po siyang tumayo. At pumunta po sa kanyang ama. At malayo pa lamang po ay natanaw na po siya ng kanyang ama. At sinalubong po siya. At ano po yung ginawa po ng anak? Nung sinalubong na po siya ng kanyang ama, umingi po siya ng tawad. At pagkatapos po ng pagkasalita po na yun, na paghingi po ng tawad, niyakap siya ng kanyang ama. At tinawag po yung mga katulong. At sabi, bihisan niyo po. At pagkatapos, magpatay kayo ng guya. At tayo ay magsalo-salo. Ganun po, kabuti po yung amang ito. Ano po yung ibig sabihin po ng revelation po ito? Ganun din po yung ginagawa ng ating amang Diyos sa atin. Sa bawat pagkakamali po natin, hinihintay niya lang po tayong magpaliklo po sa Kanya. Magsisi ng kasalanan. At pag ginawa po natin po yun, at pag ginawa niyo po yun sa inyong ama, na ating Diyos, dalawang kamay niya po kayong yayakapin, sasalukin, aaluin. Kaya ang Diyos po ay mahabagin at pawal. Kaya pag pinilit ka at tinihirap at anak ka niya, hinaayaan ka niya sa ganung kalagayan dahil sa katigasan ng ulo. Katulad ng ginawa ng anak, hinayaan niya yung anak na gawin yung buhay na yun. Pero dahil sa nakita niya ng ama yung kalagayan ng kanyang anak, naawa siya. Hindi na siya tumingin. Hindi niya na sinumbatan yung anak niya na sa pagbabalik inubos yung pera. Ang ginawa ng ama para paramdam at makita ng anak yung ama ay talaga pong mapagmahal sa anak. Niyakap na po siya. Inalo na po siya. Ganun po yung ating ama na wala po siyang kahit isang sama ng loob, hinanakitan po sa mga anak na tumatalikod, sa anak na mapitigas ng ulo. Ang Diyos po natin ay maawain po lang. Kaya ito pong turo po ng ating Panginoong Kristo dito po sa Lucas chapter 15 verse 14 hanggang 20 po, na tungkol po sa alibugang mana. Ito po yung nagpapatunay na tayo po ay talaga po mga anak ng Diyos. Tinutuwi niya po tayo, dinidisiplina niya po tayo. Yun nga po yung sinasabi sa Hebrews 12:6, na sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Hello. Kaya lagi niyo pong tatandaan na hindi po magsasawa ang Panginoong Diyos, ang ating Ama, na kayo po ay ituloy. Hanggang naririto po tayo sa mundong pong ito, lagi niyo pong tatandaan na kayo po ay kanyang itutulong sa pamamagitan ng kanyang mga ngaral, sa pamamagitan ng kanyang mga pastor, sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Bakit? Dahil gusto niya na kayo ay guminhawa, umunlad, sumagana, at gumanda ang buhay. Yan po ang ating Diyos. Yan po yung Ama po na tunay, na nagmamahal po sa inyo at kumakalinga po sa inyo sa bawat araw na dumarating sa buhay. Siya ang talagang pong nag-iingat sa inyo. Siya po talaga ang tunay na nagbibigay sa inyo ng pagkain, ng inumin, at lahat ng meron kayo ngayon sa buhay. Kaya kung minsan dumaranas kayo ng kahirapan at kagutuman, dahil meron pong kayong mga gawain hindi nakalulugod sa Kanya. At hinahayaan niya yun na maranasan niyo para matuto kayo sa inyong buhay. Pero katulad ng alibugang anak, kung hindi nyo na kaya, surrender na kayo, isuko nyo lang ang inyong buhay sa Diyos. At agad kayong kanyang tatanggapin. Yun po yung Diyos na napakabuti ko. Wala po siyang tinatangi. Wala po siyang pinipili. Mabuti po siyang Ama. Mabuti po siyang Diyos. Gusto niya ang lahat ng anak niya ngayon sa generation pong ito
ay sumagana. Amen. Kahit may crisis, kahit may kaguluhan, may digmaan, may gera, gusto niya ang kanyang mga anak ay mapayapa at masagana. Kaya tinuturo po ito ngayon para ang lahat ng mga anak po ng Diyos ay magkaroon po ng kaginawaan, kapayapaan sa buhay. Dahil ayaw ng Panginoong Diyos na ating Ama ng kanyang anak ay namumblema. Kaya lamang po dumarating nga po yun dahil ayaw nga po magpasako ng anak sa Diyos. Parang ganito lamang po yan. Di ba pag ang inyong pong anak ay suwain, ano pong ginagawa po ng ama, ng magulang? Di ba po pinababayaan? Ayaw nga pong makinig eh. Ano pong ginagawa? Hayaan na natin yan. Pinakausap yung asawa, babae. Hayaan na natin. Ayaw makinig eh. Tigas ang ulo. Pag pinapayuhan, nagagalit. Pag dinidisiplina, lumalaya. Ayaw magpatuloy. Hayaan natin. Diba nung nangyayari pag hinayaan na ng magulang ang kanyang anak? Naroon na po yung pagdating ng pangit na buhay. Naroon na yung magulong buhay. Kaya dapat yung buhay ng isang anak ay gumanda, umunlad. Hindi po nangyayari dahil na hinayaan na siya ng kanyang magulang. Ganun din po ang Diyos. Pag tayo hinayaan ng Diyos, mapapariwara po yung buhay po natin. Katulad nung alibugang anak, nang lumayo po siya sa kanyang ama, napariwara po ang kanyang buhay. Naranasan niyang magutom na dapat hindi. Dahil nga, yung kanyang ama ay mayaman. Ganun din po yung Diyos po nating ama. Mayaman po siya sa lahat ng bagay. Dahil siya nga po yung milikha ng langit at lupa. Kaya paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na walang anak ng Diyos na mahirap. Kaya lamang po naghihirap ang anak ng Diyos pag hindi po siya nakikinig sa aral at turo ng kanyang ama. Ito po yung revelation po ito kung gusto niya po talaga na guminhawa ang buhay niya at huwag na po maghirap. Paulit-ulit niya po itong pakinggan. Pero pong kwento po rito na binigay sa akin ng Diyos. Itong kwento pong ito ay na-amaze ako nung bigay sa akin ito ng Lord. Nung ako po ay nagmumuni-muni at nagbabasa ng kanyang salita. Ang kwento pong ito ay patungkol po sa isang ama at dalawang anak. Makinig po kayo at babasahin ko po. Sabi po dito, may isang ama at mayroon siyang dalawang anak na lalaki. Ang ama ay sobrang mapagpasensya sa kanyang dalawang anak. Kaya bawat pagkakamali ng kanyang dalawang anak ay lagi niya itong pinatatawad. At ni minsan, hindi niya ito tinuwid. Sa bawat maling nagagawa. Kaya nakasanayan ng dalawang anak ang mga bagay na gawaing mali. Hanggang sa paglaki ng dalawa, sila ay naging masamang mga bata. Hanggang sa paglaki nila, naging mga barumbadong anak sila at lahat ng masasamang gawain ay ginawa ng dalawang anak na ito. At isang araw, di inaasahan ay nakagawa ng mabigat na krimen ang dalawang anak. At sila ay nahuli at nakulong. At paglipas ng mga araw at buwan, nahatulan ng hukuman ang dalawang anak ng kamatayan. Dahil sa nagawa nilang krimen, sila ay nagnakaw at nakapatay. Paglipas ng panahon, dumating ang takdang pagbitay sa dalawang anak. At hindi lang sila ang bibitayin, kundi may ilan pa silang kasamahan sa kulungan na bibitahin rin. Sa isa-isang kinausap ang mga bibitahin kung ano ang kanilang kahilingan bago sila dalhin sa bitayan. Pumiling ang ibang kasamahan nila ng mga pagkain, inumin at kung ano-ano ang
hilingin ng mga ito ay pinagbibigyan. At pagdating sa dalawa, tinanong sila kung ano ang kanilang kahilingan. Sinabi ng dalawang anak ang kanilang kahilingan. Ang kahilingan nila ay papuntahin ang kanilang ama at gusto nila itong makausap bago sila pitayin, at pinagbigyan sila sa kanilang kahilingan. Pagdating ng ama, sinabi ng dalawang anak sa kanilang ama, kung kami sana ay iyong tinuwid at pinagsabihan sa lahat ng mga mali naming nagawa noong kami ay bata pa, at hindi ninyo kami kinusinti sa lahat ng mga mali naming ginawa, hindi sana kami napunta dito at hindi humantong sa ganito ang aming buhay. Humingi ng tawad ang ama sa kanyang dalawang anak, at pinatawad naman ito ng anak. Ngunit sinabi ng dalawang anak sa ama, sana ama, tinuwid mo kami nang kami ay bata pa sa lahat ng aming pagkakamali, at hindi humantong ang buhay namin sa ganitong kalagayan. At sabi po dito sa Kawikaan, chapter 23, verse 13 hanggang 14, disiplinahin mo ang bata, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikawamatay. Inililigtas mo pa siya mula sa daigdig ng mga patay. Ano po yung kwento? Yung ama pong ito na may dalawang anak, hinayaan niya, pinusinti niya yung kanyang anak sa pagkakamali. Kahit anong gawin ng dalawang anak na ito na masasamang gawain, ay hindi niya po dinisiplina. Hindi niya pinagsabihan. At dahil hindi po pinagsabihan ng ama, ano po yung naging kalagayan ng dalawang anak? Naging masamang bata. Naging masamang tao. At ano ang nangyari? Napariwara ang buhay ng dalawang bata. At natuto silang magnakaw at pumatay ng tao. Dahil doon sa hindi pagtutuwid ng ama. Kaya kung bakit nga po tayo tinutuwid ng ating ama, para po hindi tayo maging katulad ng mga anak na ito. Nasabi sa Kawikaan, disiplinahin mo ang bata. Kaya bata pa lamang po, pagsabihan mo na sa mga maling ginagawa po niya. Huwag niyo pong konsintihin, dahil pag nasanay po ang bata hanggang sa paglaki, gagawin niya po yan. Pag nakita niyo na pong naglilikot ng mga bagay na hindi dapat kunin, pagsabihan niyo na po. Maging sa pagsasalita, kung yan po ay nagpuputok yung cinta, pagsabihan niyo na po. Dahil makakasanayan niya po yan hanggang sa paglaki po niya. At kung kayo naman po mga magulang, huwag niyong paiinumin ang inyong mga anak ng mga alcohol na alak. Dahil makakasanayan po nila yan. At kung kayo po mga magulang na nagsusugal, huwag niyo po yakagin ang inyong mga anak na magsugal. Dahil makakasanayan nga po nila po yan pagdating po ng kanilang paglaki. Yung nga po yung nangyari sa dalawang anak na ito. Hindi po dinisiplina, hindi tinuwid ng ama yung kanyang dalawang anak na ito. Ano nangyayari? Nakasanayan ng dalawang anak yung mga maling gawain. Kaya napasama ang buhay. Ano pong nangyari? Napunta po sa bitayan yung dalawang anak na hindi naman po dapat. Napadali ang buhay ng dalawang anak na ito. Dahil sa hindi pagdidisiplina ng ama. Kaya dapat po lahat po tayong mga magulang, kung paano po tayo didisiplina ng ating amang Diyos na nasa langit, matuto po tayong maging matapang na disiplinahin yung ating mga anak sa kanilang mga kamalian. Dahil ito po ay para sa kanilang ikatututo at ikaganda ng buhay po nila dito po sa mundo pong ito. Kaya sabi po ng Kawikaan 12:13-14, disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Kaya kung bakit nasa Biblia po ang salita pong ito, hindi po masamang mamalo ng anak. Kung ito ay isa ikatututo niya. Huwag lamang po napaluin ng bata sa mga masaselang ng parte o bahagi ng katawan.
Katulad, huwag mo siyang paluin sa ulo, sa likod. Meron pong batayan dyan, paluin mo siya sa lungpit niya. Doon mo siya paluin. O sa kamay. Sa paa. Huwag sa ulo dahil baka sa pagpalo mo, madisgrasya mo yung bata. Meron po nangyari pong ganyan. Dahil sa pagpalo ng sobra-sobra sa anak, yung anak ay nawalan ng buhay. Ang pagdidisiplina po sa bata ay dapat po nasa tama at nasa basto. Kung pagagalitan po natin ang ating mga anak, huwag po sa harapan ng mga tao. Huwag sa harapan ng kanilang mga kalaro. Huwag sa harapan ng kanilang mga classmates. Pag nagkamali po ang anak, tawagin po sila sa loob ng bahay at pagsabihan at pangaralan. Para yung bata po, hindi po mapahiya sa kanilang mga kalaro. Kaya kung minsan, nagre-rebelde po ang anak. Dahil minsan, yung pagdidisiplina po ng ama, ng tatay na magulang, hindi po tama. Kaya pag gusto po natin disiplinahin ang anak po natin, pagsabihan po natin sila doon sa loob ng tahanan po natin na walang nakakarinig. Na hindi yung, hay na, para kang hari na walang kontrol na nagsasalita. Huwag na po natin iparinig sa tao kung pinagagalitan po natin yung ating mga anak. Kausapin na masinsinan, ituro ang salita ng Diyos, basahin kung meron po tayong alam na words o na word of God para po ito ay maging buhay po nila. At sa ganong pagdidisiplina, magiging mabuti po silang mga bata. At aayos po ang kanilang buhay. Kaya ano po sabi? Inililigtas mo pasiya mula sa daigdig ng mga bata. Ano po yung ililigtas mula sa... Ito katulad po nung nangyari po sa dalawang bata. Nung kinusunti po ng anak, ng ama. Napunta po sila doon sa bitayan. Na dapat hindi mangyari. Kaya inililigtas po natin ang ating mga anak pag po natin sila pinapayuhan ng tama at nasa ayos. Sabi rin po sa Kawikaan 13 hanggang 24, Kawikaan chapter 13 verse 24, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina, anak ay di napapalo, hindi mahal ng magulang. Ibig sabihin, yung mga magulang daw po na hindi namamalo ng anak, ay hindi raw po totoong nagmamahal sa kanilang anak. Masakit po ito sa mga magulang na hindi namamalo. Meron po bang magulang po rito na hindi namamalo ng anak? Diba lahat po tayo namamalo ng anak? Bakit? Para nga po, mapadama po sa kanilang disiplina na mayroong pagmamahal. Maliwanag yung sinasabi po ng Kawikaan, chapter 13 verse 20 po na, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina, anak na di napapalo, hindi mahal na magulang. Ibig sabihin po, kailangan po talagang disiplinahin. Kung matikas po talaga kanyang ulo, kailangan pong may kasama ng pagpalo para sa kanyang ikatututo at ikatutuloy. Sino po yung nakaranas po noon? Sino po yung sinilang ng 50s, 60s, 70s hanggang 90s? Yan po yung nakaranas po talaga ng disiplina. Sinturon kung tawagin talagang disiplina. At ang disiplina po noon ng mga magulang, alas 6 pa lang po ng gabi, kailangan na sa tahanan ka na. Ako naranasan ko po Nung hindi po ako sumunod doon, sa alas 6 ng pagkahating gabi, wala po ako sa bahay. Sa labas po talaga ako pinatulog ng lola ko. Wala pa pong kain po noon. Tiis po ako sa lamok, tiis po ako sa lamig. Talagang umiiyak po ako. Hindi po ako pinansin. Talagang dinisiplina po ako noon. At natuto po ako. Kaya, pag-alas 6 pa lang po, nasa bahay na kaagad ako. At hindi lamang po yun. May disiplina pa po kami naranasan noon. Pag ikay kumakain, kailangan walang nahuhulog sa mumu sa lamesa.
Dahil pag merong mumong nahulog sa lamesa ay talagang ipapa. Hindi tampot ng kamay ha, ng daliri, labi, bibig, ang ipupulot mo doon. Pag merong mumong nahulog doon sa lamesa. Sino po yung nakaranas po nun? At hindi lamang po pag matigas talaga ang ulo mo, luluhod ka sa asin. Luluhod ka sa munggo. Ako nakaranas po nun. Naranasan ko po lahat po yung kinukwento ko po sa inyo. Ganun po yung pagdidisiplina. Kaya mapalad po yung mga bata po ngayon. Yung mga anak po ngayon dahil wala na pong ganun. Kung meron man, siguro, bilang na lang. Pero ano po yung kinagandahan po dun sa pagdidisiplina noon? Natuto po ang mga anak po noon. Hello! Amen. Nagkaroon po ng takot sa magulang. Doon nga lang po, matitigan ka lang na magulang mo pag may bisita. Yung pabalik-balik ka, ay sigurado, pagka uwi ng bisita na yun, meron kang bonus nun. Hagupit, palo. Pag wala kang tsinelas, wala kang tsinelas, yung paa mo, may palo na kagad yan. Talagang yung paa mo na yan, makakatikin talaga ng hagupit. Ganun po ang pagdidisiplina ng mga sinaunang mga magulang noon. Kaya nga po ang lahat po ng mga magulang po ngayon, hindi naman po gawin, kailangan naroon po tayo na sa tama. Talagang sabihin na natin malupit talaga noon. Malupit talaga ang pagdisiplina ng mga magulang noon. Pero ano po yung nangyari? Natuto po ang mga anak noon. Sumunod, iginalang ang mga magulang. At sa bawat utos, noon pag sit-sit lang pag hindi mo narinig yung sit-sit at isang tawag ng magulang, pag hindi ka agad pumunta sa harapan ng magulang mo, meron kang ang bonus na palo. Ganun po ang pagdidisiplina. Pag hindi ka sumunod, may bonus ka pang palo. Sa bawat hindi pagsunod ng anak sa magulang no, may bonus po yun na palo. Ngayon hindi. Pag inutusan ng magulang yung anak, sasabihin ng anak, ikaw na bumili. Ma, may ginagawa ako Noon hindi pwede po yun. Pag inutusan ka ng magulang at hindi ka tumayo sa kinaroroonan mo, ay may bonus ka talaga. Nahagupit at palo. Ayun, baligtad na Yung magulang na po yung sumusunod sa anak. Hello! Pag inutusan ng anak si nanay, sunod ka agad. At pag si nanay naman at si papa naman ang nagputos sa anak, hindi sumusunod si anak. At ibabalik yung putos ng nanay at tatay. Kayo na! May ginagawa ako pa Ano po yung ibig sabihin po nito? Ibalik yung tamang pagdidisiplina sa anak. Para sa ikabubuti po nila. Hindi raw po masamang mamalo. Basta ang pagpalo po sa anak ay tama. Nasa wasto. Para sa kanilang ikatututo. At hindi mo sila dadalhin doon sa masamang pamumuhay. And sabi rin sa Kawikaan, chapter 22, verse 15, likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo, sila ay matututo. Ayun. Maliwanag na po, ilang mga chapter and verse na po, na hindi po masama po magpalo. Magtuwid sa bata at sa mga anak.